ay verse 16, bagamat kahit di nyo na po itong ngayon, ay memorize na ng iba yan. Rejoice evermore. Rejoice evermore. Then, si John chapter number 16, kung sino po yung instruction kanina para mabilis tayo, at hindi mo alisin ang yung mga markers dyan, no? And ye now therefore have sorrow, but I will see you again, and your heart shall rejoice, and your joy no man taketh from you. Your heart shall rejoice, and your joy no man taketh from you. And Philippians 4:4, again, posibleng memorize na ng lahat, pero ngayon po man, basahin pa rin. Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. What we need to do while awaiting the return of our Lord Jesus Christ, number 3, we need to be joyful. We need to be joyful. Amen? Natutuwa po kasi habang nag-print po sa baba, at narinig ko nag-prepare na po ng practice ng pag-awit. Narinig yung mga kapiling awitin. Wala po kong bigyan instruction sa kanila yan. Pero yan po ay masasabi natin talagang gabay ng Banal na Espiritu dahil hindi man lahat karamihan sa inawit ngayon ay may patungkol po rito sa kagalakan sa Panginoon. It was a glad day when Jesus found me. Ano ba isa? There is joy in serving Jesus. So those songs are, you're not aware, but those songs are connected to the message we had tonight. We need to be joyful. Alam niyo po, kailan lang ay nagdiwang ang ating bansa na tinatawag na Independence Day. At nung kami po ay papunta ba o pauwi dun sa Talisay ay sa radyo ay tinatalakay ng isang author yung ilang mga detalye tungkol sa ating kasaysayan. At isa nga sa nabanggit niya, at kanila nakita ko yung artikulo niya sa social media, yung pagtutol ni Mabini o di pagsang-ayon ni Apolinario Mabini na pagdeklara ng Independence Day, especially dun sa June 12. If you're aware with our history, that a week or a few weeks after that ay sinakop naman tayo ng Amerika. At nangyari yung digmaan. Okay? Yung nomads na pagdigmaan ng bansa natin sa malaking bansa ng Amerika. Kung napanood nyo po si Goyo, kung saan ay dahil magandang lalaki at maraming nagugoyo na babae. Kaya pala sa kanya nanggaling siya itang Goyo. No, dahil bawat kalayaw niya yung Gregorio. Na siya nga po ay napatay sa Tirad Pass sa pakipaglaban o laban sa Amerika. Na sa panulat po ni Apolinario Mabini ay ang pagkakamali po ni Aguinaldo ay una yung mga kapanalig niya, hindi na nga marami ang Pilipino, ang mga sundalo at mga mandirigmang Pilipino ay pinapatay niya pa. Si Antonio Luna at yung mga tapat kay Antonio Luna. Na dahil yan ay ano nangyari, may mga hindi rin naging nagustuhan ng kanyang leadership at dahil yan ay naging mahina ang sanatahang lakas ng Pilipinas. Kaya hindi tunay na malaya ang Pilipinas noong June 12. Lalo pa na nga sino bang general yung namutan ko ay nakipag-usap sa mga Amerikano at hindi kinikilala ang pagkapangulo o pagiging independent ng Pilipinas noong time na yan. Kaya pa man ay binabanggit ko yung Independence Day ng Pilipinas. Dati kasi ang pinagdiriwang natin ay yung Philippine American Independence Day. Di na inabot din sa inyo, July 4 naman yun. Not Friendship Day ba yun? Friendship Day, okay? Kasi yung July 4 naman, yan ang mas pinagdiriwang sa Amerika. Kasi
diyan po rin nagkaroon Declaration of Independence ang Amerika. July 4, 1776. At tatlong promises ang nakapaloob sa declaration na yan. Isa sa mga tatlong promises na yan, ang ating pong kabahagi po yung ating paksa. So dyan po sa Declaration of Independence sa US, may dyan po yung pangako about life, about liberty, and the pursuit of happiness. The pursuit of happiness. At I'm not really familiar with that, but nung mapanood ko po yung Pursuit of Happiness ni Will Smith, doon ako naging familiar dyan. At the Pursuit of Happiness o yung ating pagsangana, joy. But biblical joy, we're talking about biblical joy. Okay? And biblical joy goes far beyond mere happiness. In fact, it is much greater than simple happiness. Higit po yan sa kasiyahan lamang. Higit po yan sa simpleng kasiyahan lamang. Sapagkat para sa Kristiyano, ang joy po is not something that we have to earn. It is actually something that we already have. But the terrible truth is that many are not even aware of it. Many are not even know it. Maraming Kristiyano ang hindi alam na nagtataglay siya ng kagalakan ng Panginoon sa kanyang buhay. Marami ang hindi ito tila hindi nila na-claim at na-experience. No? Marami na po tayong pagtalakay sa joy niyan. Sa fruit of the Spirit, isa rin yan sa ating pinaksa. Pero dito po sa sulat ni Apostle Paul, sa ilalim po nga na ating pag-aaral tungkol sa ating dapat gawin habang we watch for the second coming of our Lord Jesus Christ, ay binabanggit niya that we need to be joyful. So, you have it as Christian, we have it in Christ. It's sad to say there are those who have not discovered it. Magaya po ng kwento ni William Randolph Hearst. Si William Randolph Hearst po, sabi sa isang dyaryo, siya po ay isang, great newspaper publisher. Siya po ay also great patron of artworks. Mahilig po siya sa mga, di ba, mga artworks. And he spent a great deal of not only of money but as well as of time collecting great works of art. At isang araw ay kanya pong nakita yung description of an artwork na sa pakiramdam niya, kailangan mabasahin yun. No, meron po isang artwork na nakita niya at yung description nito at yun talaga gusto niya mabasahin nyo. Kaya siya po yung nagsubo ng mga agents around the world to look for it. At paglipas po ng ilang mga buwan, para sa one piece na ito ay they all returned, yung agents that he hired, they all returned empty-handed. But they discovered some amazing information. Hindi nila nakita, hindi nila nasubukan, pero meron silang nalamang mahalagang bagay. Ano po yun? Na yung artwork ay hindi malayo doon sa lugar ni William Randolph Hearst. In fact, ito pala ay nasa isang warehouse na pagmamay-ari niya mismo. Ang ibig sabihin mga kapatid, he already owned it, but he had failed years earlier to uncrate it. No? Nandun sa box, sa crate, na-order niya na-ship nasa kanya, nandun sa warehouse niya. Nasa kanya na!
Pero he's not aware na sa kanya na. So he was not able to enjoy it and appreciate it for many years. He had been searching for a treasure he already had, but didn't realize he had it. At ito nga po yung ating binabanggit, no? Isang masaklap na katotohanan din patungkol dito sa sinasabi ng Bible na Christian joy. Bilang mga tunay na mananampalataya, bilang mga tunay na Kristiyano, we have it already in Christ. We just need to discover it or live it. Kailangan lamang tuklasin natin, malaman natin, at higit sa lahat, isabuhay natin ito. We already have it in Christ. You see, to find anything, you must know what it is you're looking for. Hindi din ang problema di ba? To find anything, you must know first what you are looking for. Mahirap yung, ano yung hinahanap mo? Hindi ko alam basta may hinahanap ako. Ano po? Mahirap po yan, no? Anina, nakita ko yung post ni Pastor Joey. Is going nowhere. He didn't know where his destination. Gusto niya lang siguro mag-drive, pero hindi alam kung saan siya pupunta. Mahirap yun. Mahirap yung hindi mo alam kung saan ka pupunta. Di ba? Laging, dapat merong target. Dapat laging merong direksyon. Dapat laging may goal. At hindi po kung hindi natin hahanapin ito, yan ang dahilan kung bakit hindi natin natutuklasan at hindi natin na isasabuhay itong kagalakan na nasa sa atin na pala in the first place. So we are going to look at Christian joy, again, something every saved person possesses in Christ. If you're a saved person, kung totoo ka Kristiyano, taglay-taglay mo ito. You have this. Isa ito sa mga pagpapala na tinanggap natin sa Panginoon when we got saved because of our Lord Jesus Christ. That's why the central idea of our message tonight ay ito, no? Yung tinuturo sa atin ng Bible that Christians are to be joyful in Christ. That biblical joy is not a simple feeling, but a frame of mind and established on a true relationship with Jesus Christ. So, pag may true relationship ka kay Jesus Christ, meron kang kagalakan. Hindi lang damdamin yan, kundi yan ang nauunawaan natin at tunay na nasa sa isip natin. Okay? It is not fleeting like feelings. It is the knowledge that we are never victims, but rather we are always victors. Kaya frame of mind, no? So mawala yung hindi mo pangawakan ng kagalakan kung ang feeling mo, lagi na lang akong api, lagi na lang akong biktima, puro hirap na lang, puro lungkot na lang. That's the frame of mind you have. Yung mind of a victim. Pero hindi. Kaya dapat natin maintindihan that we are always victors. Victors by nature are joyful people. So first of all, take notice dito sa ating key verse, 1 Thessalonians 5:16, yung first part. Rejoice! Sabi niya, rejoice! And then, binanggit din ni Apostle Paul yan sa liham niya sa mga taga-Pilipos, verse number 4. Rejoice in the Lord always, and again, I say, rejoice. So what we have here is point number 1, the command to joyfulness. The command to joyfulness. You see? Be joyful. Sa Greek po, yung verb na ginamit dyan, sa dalawang verses na yan, ay in the present imperative at second person plural. Now, ano po ibig sabihin yan? Ibig sabihin, it is a command for the whole church.
a command for every true believers. It is not a suggestion. So requirement po yan, that's the requirement. Okay? The requirement to be joyful. Requirement, familiar tayo sa word na yan, di ba? Pag nag-apply ka ng trabaho, pag kukuha ka ng ayuda, pag ikaw ay mayroong nilalakad na papeles, pag ikaw ay mag-iibang bansa, may mga requirements. Kailangan yun. Kailangan gawin yung nire-require, di ba? Yung inuutos, yung hinihingi. And this is the requirement. Be joyful. Again, no? It is not a suggestion. This is consistent. Dahil gano'n din sinabi niya nga sa Philippians 4:4. Rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Sa literature po, hindi man tayo eksperto dyan, pero ayon sa eksperto, ayon sa commentary dito sa pinag-aaralan natin ito, anything that was repeated was done so for strong emphasis. So dito, paborito ni Pastor Elman na, rejoice in the Lord always, dahil hindi nakinig, sabi niya, and again, I say rejoice. So, Edward Lesco, magbiro lang yun, no? Pero hindi yun eh, hindi sila nakinig, kaya inulit. Hindi, kundi emphasis po yan, strong emphasis. In fact, yan po yung, di ba, base na theme ng Book of Philippians. Pinag-aralan niya sa Bible School, na ituro ko nung una, itinuro uli ni Brother Bernard, yung time naman niya, yung tungkol po sa, be joyful. Yan po ang tema nitong buong aklat ng Philippians. The word was used more than any other words. No, yan pinaka-tema dyan. So, in light of the fact that Paul wrote from a prison cell, itong mga aklat na ito, especially itong Philippians, no, facing possible death, makes the theme even more remarkable. Malapit na siyang patayin dahil sa kanyang panampalataya. Pero sa kabila na siya nasa bilangguan at nagbe-mensahe sa mga Philippians, at ang mensahe niya ay hindi suggestion, it is a command. The same thing sa mga taga-Thessalonians. It is a command, not a suggestion. So again, no, mga kapatid, it wasn't meant for some Christians only. It was for all Christians. Listen. For all Christians of all time. Hindi lang yung panahon nila, hindi lang yung panahon nila Apostle Paul. Hindi lang yung mga nagdaang panahon. Kasama na yung ating panahon. Lahat ng mga Kristiyano sa panahon ng Iglesia. Lahat ay nakapailalim sa utos na ito. And since, even though it's the Apostle Paul who wrote this, since the Holy Spirit who inspired the Bible and author of the Bible included this in the Bible, then this is the command of God Himself to all Christians. If you are not experiencing joy, and then you believe you're a Christian, listen, something is terribly wrong. Ito po pinapakita dyan. No? Either you don't understand this, or you are not looking for it, or you are too stubborn to allow it to rule in you. Sometimes, we fail to experience Christian joy because we are not focused properly. Ang nakikita lamang natin, sabi nga natin kanina, ay mga present sufferings. Yun ang mga nakita natin, problema, yung wala ka. Yeah? Pwede mo nakita yung sa kabila ng may problema, sa kabila ng may pandemic, ikaw ay buhay pa. Yeah? Sa kabila ng mahirap ang buhay, ikaw ay maayos pa rin ang buhay ng bawat isa. Nakikinig mo ba?
At alam niyo na itong kwento nito to illustrate this, di ba? Isang sailing ship ay biglang got lost because of a terrible storm. At yung pong isang survivor nito ay napadpad sa isang deserted island. So happen na ito ay mananampalataya, kaya in his desperation, he daily prayed to God na iligtas siya at magpadala ng tulong. Each day, he hoped na may darating na tulong o mayroong mapapadaang barko at magpapadala ng rescue. Each day, but no one came. Wala akong dumadaan na barko. He was able to save a few things doon po sa, di ba, sa sailing ship na lumubog o lumulutang, and he was able to build a crude hut. Nakapagtayo siya ng kahit paano na kubo sa tulong ng mga naisalba niyang gamit doon sa ship na winasak ng barko. Lahat ng na-save niya ay nandoon sa ginawa niyang maliit na kubo. Now, araw-araw ginagawa niya, di ba siya nagpipray for rescue, ay naghahunt siya for food, naghahunt siya ng makakain. Pero habang siya naghahanap ng pagkain, may nakita siyang maitim na usok, biglang pumailaglag sa kalangitan, maitim na usok. At agad-agad na siya bumalik at sa labis niyang pagkagulat, ang nasusunog ay yung kanyang kubo. Lahat nandoon. Yung mga naisalba niya, lahat ay nandoon. At wala siyang naisalba this time mula naman sa sunog. At dahil he fell into a deep depression. At siya ay talagang nagalit sa Diyos. Sabi niya, humingi nga kasi ng tulong para iligtas ako eh. Yung tanging, ang tanging meron ako at yung nagbibigay sa akin ng proteksyon sa isolated island na to, nawala pa. Kaya he even began questioning yung bakit pa naligtas ako doon sa malakas na bagyo niyo kung umabot pa ako sa panahon ito kung mamamatay din lang ako. Ngayon, ay inabutan na siya ng madaling araw sa labis na pagdadalamhati at magkahalong hinanaki at kawalang pag-asa. At nagulat siya na makita niya isang rowboat ay papunta sa kanyang direksyon. At nung lubusan ng lumiwanag ang kalangitan, ay nakita niya mayroong malaking barko sa malayo. Doon ang galing yung rowboat. At siya po ay na-rescue. Tinanong niya, paano niyo nalaman dito? Paano kayo pinadala rito? At ang sabi ng mga nagligtas sa kanya, nakita namin yung signal fire. Yung signal fire, yung usok, yung apoy. At alam namin na may tao nandito at humihingi ng tulong. Yung nasunog na bahay, naging signal fire. Mga kapatid, do not despair when calamity strikes. No, you know why? Because God is always able to bring blessing even out of curses. The knowledge is what gives us our joy. Knowledge, not circumstances of each trial, not how we felt, but the knowledge that God is always able to bring blessing sa anumang sitwasyon kahit hindi kaaya-aya sa ating paningin. So, this is where Romans 8:28 once again comes in, and we know that all things work together for good to them that love God,
course, no, naabuso ito, pero hindi nawawala yung katotohanan nito. May context ito. Kaya pa man, ito ay katotohanan that God is in control. God is in control. So in this light, Paul makes the command for joy. No, just that, a command. Rejoice evermore. Rejoice. Be joyful. Always. It's a command. And why na mayroong ganitong command? The reasons ay napakarami. Banggit tayo ng ilan. Okay? Bagamat ang individual ingredients ng ating buhay hindi lahat, hindi lagi pleasant. Individual ingredients ng buhay natin. No? Nagka-cancer ako, na-opera ako. Isa yan sa individual ingredient ng buhay ko. Nasunugan kami, na-stroke ang tatay ko, kailangan kami lumipad na Cavite. Pero hindi puro ganun. Parte lang yan. Yung pong combination of our entire life will reveal a God who loves us and is always working on something good for us. Di ba? Napunta kami sa Cavite, o doon sa Cavite, doon pala ako tatawagin ng Panginoon, magte-train, o di ba? Tapos sa Cavite, doon pala ako makapag-aasawa, at sa asawa magkakaroon ng mga anak, kakaroon ng manugang, kakaroon ng apo, na hindi mo nakita nung una lahat ng mga bagay na yan. Ayoko nga pumunta ng Cavite dahil naranasan ko na yung hirap doon. Nung una kasi dyan sa Cavite, ang hirap, agawan sa iisang sasakyan, ang layo ng igiban, wala pa kaming kuryente, malayo sa trabaho. So, isa lang yun sa ingredient ng buhay namin. Pero, pag nakita mo yung kabuuan, tsaka mo lang ma-appreciate, no? Walang dahilan para magreklamo sa Diyos. Walang dahilan para questionin ang kabutihan ng Diyos. Hindi pa siya tapos pala nun eh. Nasa proseso pa lang pala eh. Kagaya po ng cake. Bagamat di ako mahilig sa cake. Marami mahilig sa cake. Misa ko na rin ginawang halimbawa ito. Bagamat individual ingredients, hindi mo pwedeng kainin o iba yan, hindi mo magugustuhan. Siguro yung patamis, gusto mo, yung chocolate, magugustuhan mo, yung banana, kung may banana cake yan. Pero try mong kainin yung baking soda o baking powder. O tinry namin yung soda. O tinry ko yung galing sa tubig daw, tingmaga. Sobrang alat, sumuko ako. Hindi ko nagustuhan, ayoko na. Paano ba yung hilaw na itlog? Siguro kung isa kakayanin mo, kung lalagay mo sa sarsi, kung araw ginagawa ko yan, masarap. Pero ilang itlog ba pag nagagawa ka ng cake? Kainin mo ng hilaw yung itlog. O wag na lang yung harina na lang papakin mo. Anong tinutukoy namin dito mga kapatid, di ba? Yung mga pampalasa yan ng vanilla, yung mga panimpla. Kayanin mo ba? Papakin? Isa-isa? Hindi, di ba? Okay, may pwede ka mapapak dyan, hindi lahat ng dyan pangit, pero marami dyan sangkap na hindi mo pwedeng kainin o hindi mo gugustuhin tikman individually. Pero pag pinagsama-sama, blended together, ano nangyari? Nagpo-produce ng one tasty treat of desirable texture. Cake. Ha? Pag meron ka pang ano tawag doon? Yung sa Chowking Gucci yan? Sino may Gucci ka na, may cake. Gucci cake. Ang sarap. Okay ba kayo? Yeah. That's the point. The finished product brings great joy to those who partake of it. Brothers and sisters, yun namin sa buhay kahit Kristiyano tayo.
Some individual experiences may not be pleasant, but blended together in our entire walk with God, we will know biblical joy as God works out His will for our good. So the reason a Christian can experience joy even in the midst of great pain or a painful struggle is the knowledge. Frame the mind. Binabangitan kanina. It's the knowledge. It's not the feeling. The frame of mind. Na ano? That God is always in control. There are no accidents, especially for Christians. No accidents with God, and no accidents even for us Christians. Alam natin that Satan has no authority over us unless permitted by God. And God never permits anything that will destroy us. Kaya na-overcome ni Job. Kaya na-overcome ni Joseph. Why? Because God will never permit anything that will destroy us. Pero ang problema, only our own bitterness can rob us of joy. Our anger, our pride, our resentment. Diba? Nakakalungkot nakasimangot ka na ng palagi. Kala mo ikaw na ang may-ari ng lahat ng sama ng loob. Kristiyano It's our bitterness. If you are in trial right now, brothers and sisters, listen, it is completely, remember this, no? It is completely within God's knowledge and approval. And the outcome will be good when it gets there. So, ano kailangan natin? Hang on to your joy. Joy in the Lord in the meantime. Hang on to it. Hang on to your joy in the Lord. Paul not only gave this advice, he practiced it. Hindi lang siya basta nagturo, he practiced it. Evident ito sa team ng kanyang mga books, and mostly written, mga books na written from prison cells. O pagkatapos na siya ay makaranas ng beatings and scourges. Yun ang ating scripture reading, kung pinansin nyo kanina. Pupunta tayo dyan sa pangalawang puntos. Pero nais natin maintindihan dito pa lang, hindi lang inuutos ni Paul yan, siya mismo ginagawa niya yan. St. Paul wrote a great deal about joy and love while experiencing a great deal of rejection and pain in his life, even facing death frequently. You know, from the experience and testimony of Paul, it works. It works. And other reasons to be joyful, mga kapatid, it is the only way, listen, to survive this world. It is the only reason to survive this pandemic. It sets us apart from the world. Yung mga joy ng unbeliever ay tied to the things of this world, but our joy is tied to the things of another world. Di ba pag namatayan sinasabi rin yan ng mga unbeliever, pero ang katotohanan nasa atin. Natapos na paghihirap niya. Nasa mas maganda na siyang kalagayan. Nasasabi natin yun dahil sa kabila ng isang terrible pangyayari sa buhay, dahil yun ang nababatid natin, yun ang naunawaan natin, nasa isip natin. Dahil yun ang pinangako ng Diyos. Hello? Kahit na maraming tinanggal, maraming nararamdaman, nasasabi mo na, buti nilang sabi ng Bible, isang araw, papalitan itong katawan na ito na walang kasiraan. Ng katawang wala ng karamdaman. Yung katawang hindi na subject sa kasalanan, lalo na hindi subject sa kasalanan, magiging sa anumang sumpa o hirap bilang mananampalataya. Di ba?
Sabi lang may sakit ka. Sa akin, totoo naman yun. Thankful ako. Dahil ako, mas masakit mo sa pamilya ko. Di ba? At kahit na nagkasakit ako ng taningan at nahirap, at isang ngayon, 21 years, buhay pa rin ako. Eh may iba, wala kang sakit, pero namatay agad eh. Hello, may kausap pa? You see, meron kang positive na pananaw. No, sa buhay. It keeps us strong during trials we can't understand. It gives meaning to meaningless experiences and enables us to stay on course when a storm is overwhelming us. Imagine niyo to God be the glory, modesty aside, sabi ng Dr. 6 months sa magpahinga. Nung nagpapahinga na ako 2 months, sabi ko, kung mamamatay ako, gusto mo mamatay, naglilingkod ako sa Panginoon. So bumalik na agad ako. Dinadalaw pa ako ni Connie, si Connie nag-encourage, Pastor, sana makabalik na kayo. You know, bumalik ako. No, yung iba, hindi, baka ma-stress ako. Hindi, kailangan ko magpahinga. No, modesty aside, sabi ko nga iba yung ating pananaw. No, iba pananaw natin sa buhay. Positibo pananaw natin sa buhay. Hindi lang dahil nais nating mag-isip ng positibo, dahil alam natin sinasabi ng Diyos sa kanyang salita. Alam natin na siya, He remains to be in control. He remains to be in control of everything. So that's the command to joyfulness. Secondly, quickly, in verse 16, yung last part ng verse, yung sa 2 Corinthians na muna tayo. Puntahan natin itong 2 Corinthians. Verses 4 hanggang 10 lang. Okay? But in all things, approving ourselves as the ministers of God, in much patience, in afflictions, in necessities, in distresses, in stripes, in imprisonment, in tumults, in labors, in watchings, in fastings, or hunger siya, Hunger siya, walang makain. By pureness, by knowledge, by long-suffering, by kindness, by the Holy Ghost, by love unfeigned, by the word of truth, by the power of God, by the armor of righteousness on the right hand and on the left, by honor and dishonor, by evil report and good report, as deceivers and yet true, as unknown and yet well known, as dying and behold believed, as chastened and not killed, as sorrowful. Are you ready? Yeah. Yet always, let me read, yet always rejoicing, as poor yet making many rich, as having nothing and yet possessing all things. So what we have here is the concept of joyfulness. Okay? So after the command to be joyful, let's talk about the concept of joyfulness. Sabi po rito, itong mga binabanggit ni Apostle Paul, Paul keeps everything in perspective. Even the worst that this life can throw at us is really powerless to destroy us or defeat us if we keep our focus and our joy in Christ. So, yung pong joy na yan ay, it is relational. Relational. Bakit may joy? Because of our relationship to Christ. Because of our Lord Jesus Christ. Because of God. As ministers of God. Sabi niya, as ministers of God. Kaya, yung great endurance, in much patience, in afflictions, in necessities, in distresses. Banggitin nyo na, in stripes, imprisonments, puro negative to Puro hirap to Pero sabi niya dun sa last, yet always rejoicing. Hindi pa rin nawala yung kanyang kagalakan sa kabila ng lahat ng ito. It is obvious from such a list as this
that Paul equates the biblical nature of joy as something more than just a feeling. Kung damdaming pairalin, magsiself-pity na to. Mawawala na to ng gana, susuko na to. Magagalit na siya. Lord, ang tapat-tapat ko sa iyo eh. Pero hindi. Yet always rejoicing. Ano yung sabihin, hindi lang damdamin yan, hindi emosyon. It is obviously based on something more substantial than just how we feel. It is based on who we are related to. It is based on our relationship to Jesus Christ. Based on our relationship to God. Kaya sabi niya, di ba, as the ministers of God, servants of God. If you are in Christ, in other words, mga kapatid, you can be joyful. No matter your present circumstances or trials are, you can be joyful. The secret to biblical joy is being in Christ. Being in Christ. That's why it is renewing. This joy, this kind of joy, can renew your spirit. No matter what trial you still are going through. No, what enabled Paul and Silas to sing at midnight while in prison, facing a death sentence after being beaten up all day long? It was their joy in Christ that allowed them to sing. It renewed their spirit even after a pretty rough day or decade. Biblical joy, brothers and sisters, is rooted in our relationship with Jesus Christ. And it can enable us to be joyful and help us to put aside the painful trials for the moment. A good illustration for that is the story of a carpenter na siya po ay hinayang para i-restore ang isang old farmhouse, and he finished up a rough first day on the job. Nakakapagod. Ang hirap, ang bigat ng trabaho first day. Tapos, nag-flat time pa siya para malate sa trabaho, first day of work. Tapos yung kanyang electric saw ay bumigay, so kailangan niyang lumamit ng mano-manong lagari, at yung kanyang pickup truck ayaw mag-start para namang kung kailan unang araw ng trabaho. Tsaka nangyari ito, tapos ang hirap-hirap ng maghapong trabaho. So habang siya po ay pauwi, he sat nakisabay siya sa kaibigan niyang istorya. Habang nagdadrive yung kaibigan ay tahimik lang siya. At nung dumating sa bahay, maganda ito eh. He walked toward the front door. Bago siya pumasok, meron siya maliit na puno doon sa front door. Yung maliit na puno. Halaman. At ang ginawa niya, he touched, tumigil siya muna ron bago pihitin yung, ang tawag yan, doorknob, di ba? Pumasok sa bahay nila. Ginawa niya, tumigil muna siya doon sa puno na talagang intentional nilagay doon sa may pintuan, at hinipo niya yung mga dahon nitong puno. At pagkatapos niya hipuin yung mga dahon ng puno, pumasok na sa bahay. He underwent a tremendous transformation. However, as he entered, ang laki ng pagbabago na pumasok na siya. He came in smiling, hugging his kids and wife. Now, you might be wondering what brought on that transformation. Meron po siyang ginawang ritual sa buhay niya. At kanyang pinractice na ito. Ang tawag niya ron ay the trouble tree. Alam niya na hindi maiwasan ang problema sa buhay at kahit sa trabaho. Pero ayaw niyang dalhin sa loob ng bahay nila ang problema.
Ayaw niya nakawin ng problema yung kanyang relasyon. Diba, minsan yung problema sa trabaho, inadala sa bahay. Yung init ng ulo sa trabaho, sa bahay na pagbubuntunan eh. Ayaw niya ng gano'n. Kaya ginawa niya practice, pag hinipo niya yung dahon ng tanim, lahat ng problema meron siya. Sa araw na yon, sa labas ng bahay, lahat iniiwan niya ron. Yun ang kanyang ritual lang, simbolika lang yun. Na walang kakayanan yung halamang tumanggap ng kanyang problema. Pero ganun yung kanyang naging practice. Kaya pagpasok niya, iba na ang kanyang, iba na yung kanyang nararamdaman. May transformasyon, madaling sabi, higit pa sa nararamdaman, may transformation. Ngayon, pag umaga, may problema pa, bago siya pumasok, hipon niya uli yung dahon. Yung problema iniwan niya, sige, dadalhin ko ulit. But this time, dahil sa kagalakan sa tahanan at kapayapaan at maayos na pahinga, hindi na mabigat yung problema. Magaang na. Kaming gano'n, pag mayroong problema galing sa labas, hindi niya dadalhin sa loob. Hindi niya idadamay sa problema ng pamilya. I'm not saying na hindi mali ba yung magpipray kasama ng pamilya. Okay yan. Pero yung naintindihan nyo na why ibig natin tukuyin dito, yung galit mo, yung inis mo, doon mo ibubunton sa pamilya mo. Mali yan eh. Now, you don't need to have a tree in front of your doors. Lalo na kung ang bahay nyo ay nasa tapat ng kali. In fact, we have something better than the tree. And that is our Lord Jesus Christ. But before we enter our home, you pause for a short prayer and leave all your problems, all your burdens to Christ. And if you need to take it back again the next day, it will be easier and lighter, knowing that Christ will take good care of it. Not only will help you. We can experience renewal, okay, because of Christ. We experience a real transformation no matter how many trials we undergo when we have touched our Lord. When you have read the Bible, when you have attended a church service, there should be a renewal, a transformation. When you have watched the online service, nakikinig po, dapat meron po tayong ganong experience of real transformation. Let me now close. Hindi natin ito ipa-part 2 pa. Tapusin natin. Philippians 4:4. Di ba? Rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Sa ating text na yan, rejoice evermore. So, always, sabi ron, okay? Tapos ito, evermore. So, John 16, ano yan? 16, ano bilas natin? 22? Ha? Okay na yun po, John 16, verse number 22. Anong sabi dyan? And ye now therefore have sorrow, but I will see you again. He will come again. And your heart shall rejoice, and your joy no man taketh from you. So sa mga salitang ito, no? Yung continuation of joy. We will conclude with this, no? Point number 3 is the continuation of joy. Yung revelation po nakabanggit dyan, evermore, always. This joy was meant to go on forever. No end. Yung joy po dapat na meron tayo bilang Kristiyano is not a momentary thing. It is a permanent dynamic. Maraming mga tao sa mundo ito ay, ano sabi natin, hindi joyful always.
Hindi nila kaya yon. But Christians can be joyful always. Always joyful. Remember, we are not talking about an emotional state. It is a relational one. This is one of the unique features of Christianity. Yung joy that emanates from us all the time, irrespective of circumstances. Isang malaking trahedya, no? Nakalulungkot na maraming Kristiyano, they don't realize this great truth. It has not been revealed to them about their wealth of joy in Christ. Kagaya po ng isang lalaki na drunkard, okay? On Chicago's Skid Row for many years, he came to a mission one night. He heard the message, ate the meal, and went to bed. And that was his last night on earth. He died poverty-stricken and friendless, never to see another day. Ang hindi niya lang alam, nagmana pala siya ng $4 million from England. Hindi niya alam. The authorities had searched in vain for him. Hinahanap siya. Grabe yung mga napapanood tayo ganito. Totoo yan eh. Hinahanap siya. May nagpamana sa kanya o meron siyang minanang $4 million sa England. Hinanap siya ng authorities pero nabigo sila. They were unable to find him because he had no address. He was unaware of the riches that belonged to him. And so he died miserable and poor. Brothers and sisters, do you know that God has given us great joy in Christ? Or are you miserable and poor? Not realizing your real wealth in Christ? So ito po yung revelation dito. Yung kung always and evermore, ibig sabihin, this joy was meant to go on forever. Hello? No end. Last but not least, yung sinabi ng Panginoon, the reassurance. Yes, there are times of tears and anger and frustration, fear and loneliness. Hipokrito lang tayo pag sinabi natin, di ba? Walang ganun. But these times will all be temporary for those in Christ. Pinag-usapan natin tungkol sa pagbabalik na muli ng Panginoon eh. So, Jesus has assured us that this will not last or be a permanent state. Inassure ni Jesus sa mga disciples that the pain they were experiencing for the moment will disappear in time and that joy that comes will never be taken away from them. Listen, brothers and sisters, Jesus has always intended for our joy to be complete. And it is in Him. Sa Kanya. In John 15:11, please. Come on. John 15:11, we're almost done. Anong sabi po dyan? These things have I spoken to you, that my joy might remain in you, and that your joy, might be full. So Jesus has always intended for our joy to be complete. Ang isang miserableng Kristiyano, isang miserableng mananampalataya, it breaks the heart of God. As well as we deprive ourselves pag ganyan tayo. That person is deprived himself and they even deprive others of the life of Christianity. Bad testimony ka pa. Di ba? Sa pamilya mo, sa mga nakakilala sa iyo. We are not poverty-stricken when it comes to joy. Hindi po pera pinag-usapan natin yaman dito. Kasi maraming tao may pera pero walang joy. Pero maraming tao, kahit walang pera, kahit mahirap, pero mayroong joy na hindi matutumbasan ng pera.
karamihan sa tao na yung binabanggit natin. O mas tama sabihin, yung mga may ganung kalagayan, mga totoong Kristiyano yun. Tanging mga tunay na Kristiyano. Hello? Natatandaan niyo ba si Hetty Green? Hetty Green ay one of the greatest misers of the 20th century. She was a miserable rich woman. Namatay siya noong 1915 na meron po siyang asset with over $1 million. She, however, ate cold oatmeal dahil iniisip niya gastos na kung iinitin pa. Yung anak niya ay kailangan putulan ng paa kahit hindi naman dapat umabot sa puntong yun sapagkat naubos yung oras sa kakahanap ng libreng clinic na magsasagawa ng surgery. She finally died because of stroke she suffered. Bakit siya na-stroke? Na-excite siya masyado na pinag-usapan nila tungkol sa merong murang skim milk na binibenta. Sa sobrang excitement niya, na-stroke. And she had unlimited wealth at her disposal, but she failed to enjoy it because she chose to live in poverty instead. Kaya lang ito yung sa Tatay Diyos pa habang pinakain, di ba? Nagulat kami rito kasi ginagawa niya yung panis na tila na saing, hugasan niya ulit. Pag panis yung sinaing, hugasan ulit. Tapos, lutuin niya ulit, kakainin. Yung edad niya na yun, lalakarin niya mula Pasay, papunta rito. Hindi siya makabili ng mga bagong niya damit. Bibigyan pa nila Sister Lyda, kahit pa abutan namin. Meron pala siyang nabentang lupain sa pamangkin niya at meron siyang pera sa bangko. Ewan ko nakautang ka na, hindi ka rin kinautang ka. Nagmukha pa nga utangan ng pinangakuha niya, naghintay kami yun. Kasama pa sila Brother Eli, Sister Nea, sa kanila. Tapos nagtatago. Pinuntahan ko siya, sagot, ay, ito mong gawin sa akin. I'm not after your man. Namatay siya. Dahil sa araw, may nagpunta rito, pinuntahan ni Brother Bernard. Hindi ko lang alam kung may pera yan o wala. Pagyabang lang o ano. Pero nasa na pera niya, meron. Yan na niya dahil sa kabilang buhay. Nung huli siya makausap nila, Brother Denny, sabi niya, kasi para sa akin nabukasan ko. Yung taon na siya noon, 75, gano'n, para sa akin nabukasan. And I told him, alam mo, tayo, kung napanindigan mo lang, sinabi mo, you will give your tithes. We're not after to, iba pang mga pangako mo, yung tithes lang. And maaaring palaki natin yung simbahan that time. Ang church sa mag-aalaga sa'yo sa pagtanda mo. At he died all alone, no? Punta kay Bernard. Ewan ko, humingi ba ng tulong para sa kanyang labi? And many people are like that. How many Christians, sad to say, are even like that? Especially when we talk about yung ating joyfulness as Christian. In Christ, listen, we are rich in joy. But many choose to live miserable examples of Christian life. Listen, there is no excuse for a believer not to experience genuine Christian joy. Jesus gave all assurances that it would be available to those that sought it. Alam niyo ba the only reason Paul could write to the church of Philippi and Thessalonica na to always rejoice? Rejoice evermore. You know why? It is because they could always rejoice. We could always rejoice as Christians. Kasi ang Bible po,
The Bible will not ask us to do what we can't, can't be done. Ulitin ko na, nagbagal ako. The Bible doesn't ask us to do what can't be done. So, brothers and sisters, get off this sour past kick and enjoy that joy that is ours in Christ Jesus. If you need to cry at times or feel angry, fine. But don't live in that state. Don't remain in that state. Touch the tree. Leave your burdens there. Talk to Christ. Claim the Bible. Pray to God. Enjoy the transformation. Transformation that Christ brings to your life. No? Leaning on the everlasting arms, oh, what joy divine is mine. Leaning on the everlasting arms. Let me know, hello. Amen. Ha? Amen. Alam ko mahirap mag-inom pag naulihan, pero mag-inom pa rin kayo. Christian joy, again, is not so much about feeling as much as it is a fact. It is a state of mind that realizes God is in control of everything in our lives. Even sorrowful events will yield positive results. Ang Diyos bilang ating guides to those events. Therefore, we can rejoice always. We can rejoice evermore. It is a fact of our relationship to Christ. Ito po'y nagbibigay sa atin ng inward joy, ng totoong kagalakan. So how we should live as we await the return of our Lord Jesus Christ, we need to be joyful. Ito po sa ikaw. Kaya nga tayo tumayo at tayo po ay dumako sa panalangin. Maraming Diyos, batid niyo po yung aming sitwasyon. Kahit kami alam po namin, batid niyo po yan. At batid niyo po yung aming pong nagiging reaksyon, yung aming pagtugon sa anumang sitwasyon meron kami. Salamat sa inyo pong salita na kami po ay tinutuwid. Lalo pat ito po yung dapat na maging kami, makita sa amin, umiiral sa amin, katotohanan na nasa amin as we wait for the return of our Lord and Savior Jesus Christ. Be joyful. Okay, hindi maiwasang umiyak, pero huwag namin hayaan na manatili kami sa ganung estado. Hindi maiwasang makaramdam ng galit, pero hindi paulit-ulit at lalo na hindi po yung alipinin kami nito. Sabi niyo po nga, huwag ng araw eh. Hindi ko meron mga patuloy na hiral sa amin na yung kagalakan na hindi superficial, hindi emosyon lamang, yung kagalakan na bunga ng kapatiran at panghawak sa katotohanan that you are in control anuman sitwasyon meron sa amin at hindi kayo nagplano ng anumang masama para sa amin. And most especially the assurance that Jesus is always there with us. Thank you for this message. I give to you the eternal glory and praise. Kung tunay na ipaunawa sa iyo ng Panginoon, ng Banal Espiritu ang kanyang mensahe ngayon, at tunay na hindi po kinausap ka ng Banal Espiritu. Yan ang ating gawing pundasyon para sa panyaya ngayon. Gabi, lumapit ka sa Panginoon. Anumang sitwasyon meron ka, anumang nangyayari sa iyong buhay, anuman ang tumatakbo sa iyong isipan, anuman ang iyong karanasan, lungkot, galit, pangamba, okay, suko mo yan sa Panginoon yan. Touch the tree. Leave it to the Lord.
Huwag mong patuloy na dalhin yan. Huwag mo nang dalhin pa sa iyong pamilya. Iwan mo sa Panginoon. Iwan mo sa Panginoon. At huwag natin kakalimutan ito. Sa araw-araw, matalang tayo ay patuloy na ipagbaka rito sa buhay. Patuloy sa ating